Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Ayun, magandang gabi. Welcome back po sa live podcast ng Danaro Ministry. Sa mga patuloy na sumusubaybay, palain po kayo ng Panginoon. Ramil, magandang gabi po. Gabi, Derek. So, meron po tayong bagong topic sa gabi pong ito. At ito po yung about God's sovereignty over the salvation of man. And ang tanong po ay, how can a spiritually dead person respond to the gospel? At kaugnay po niyan, Pastor, mayroon related po videos dito na papanoorin po natin at bibigyan ng komento, kung ano po, paano po niya in-interpret yung scripture. Pakalaga po ito. Sige, talakayin natin yung ito nga, turo ng isang proponent noong free grace theology na ang salvation ay para sa lahat daw ng tao. Yes po. At kaya ng tao na sa kanyang sariling kakayahan ay lumapit at tumanggap at hindi siya tatanggihan ng Diyos kung talagang gusto niya. Dahil ang Diyos daw ay hindi namimili na siya lang ang nagpapasya, kundi ang tao rin ay pumipili sa Diyos. At kung ang tao ay magdesisyon na piliin ang Diyos, ay malaya ang taong makalapit sa Diyos, hindi niya itatanggi. At ang eleksyon nila ay base doon sa nakita o doon sa perceived, acceptance ng taong yon sa gospel. So pag ang tao ay sumampalataya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, ay tatanggapin din siya ng Diyos at siya ay elected dahil siya sumampalataya. Hindi siya elected dahil pinili siya lang siya ng Diyos na walang nakita kahit ano, kundi elected siya dahil kahit paano ay merong naging tugon siya according to his free will. Yung tinatawag natin na libertarian, freedom, libertarian free will, na may kakayahan din ang tao, di umano, ang turo nila na pumili ng mabuti at masama. Kumbaga ay minatira pang kahit paano ay kabutihan sa kanya. At ito ang doktrina ng mga naniniwala sa theology ni Jacobus Arminius, na itinuring ng heretic noong paman. So itong si Arminius ay matagal na
idineklara na isang heretic. Pero nanunumbalik ngayon yung katuruan na ang tao ang may karapatang magdesisyon sa kanyang eternal destiny. Mga followers na. At itong tawag dito sa kanila, itong free grace, Grace for all, coalition, kaya nga grace for all, ang biyaya daw ng Diyos ng kaligtasan ay para sa lahat ng tao. Kaya lang ang tao daw ay umaayaw o kaya hindi naliligtas. So kaya may kakayahan ang tao na tanggihan. Kasi para sa lahat eh. Kaya lang ay ang tao ang siyang mayroong final say Sa kaligtasan. sa kaligtasan niya. At yun ay sa pamamagitan ng kanyang sariling pananampalataya. Nakakatanggi siya doon sa offer ng Diyos. At malaya siyang lumapit dahil para naman daw sa lahat ang kaligtasan. Pero kung ang Diyos ay ililigtas na siya at nakalapit na siya at ayaw naman niya sa Diyos, lumapit lang siya, ayaw na rin ng Diyos sa kanya. So kaya the final determiner of salvation is the faith of the person who believes in the grace of salvation. Salvation pa rin by grace, but through faith, and that faith comes from that person who hears the word of God. If he will not believe, then it's up to him. God cannot make him believe. So it is not effectual. The calling of God is not effectual. It can be resisted because human beings have their freedom of choice. And they can use their freedom of choice to accept or to deny the call of God. Yun ang katuruan ng Grace for All Coalition. Mga Armenians po to, no? Armenians or Armenianism. Salungat sa katuruan ng Doctrines of Grace naman, ng Reformed Theology. Particular, pag sa kaligtasan ay tulip, no? Yung specific na acrostic na ginawa ng mga taga-Synod of Dort, ng mga Reformed Dutch Reformed Church. At ginamit yung aklat ni John Calvin na yung Institutes of Christian Religion para gumawa naman ng acrostic para sagutin yung 5 points of the Remonstrance or the 5 points of Arminianism. Yung against po sa doctrine of grace, sinagot nila yun. Kasi it's very important to understand that it is not tulip per se or the 5 points of Calvinism that has been presented or that was presented prior to the 5 points of Arminianism. It was the 5 points of Arminianism that was first presented, and accordingly ay gusto nung mga formerly na reform na baguhin yung doctrines of grace, at kaya nga tumututol sila doon sa dati ng reform faith na meron na noon pa. Bago pa man si John Calvin kasi meron ng reform faith eh. Si John Calvin lang ang, kumbaga, ang aklat lang niya ang ginamit, kaya naging 5 points of Calvinism kasi yung aklat niya ang pinanggalingan nung ipinanlaban dito sa mga nag-aalsa. Nag-aalsa. Mga remonstrador. Nag-aalsa. At ang gusto nila ay bumalik sa Arminianism. Kalaban naman ni John Calvin during that time. Kasi patay na pareho itong si Arminius at John Calvin eh. Yun. So, before nagawa yung 5 points. Mga taga-sunod na lang nila ang nag-systematize. Pero nauna yung mga Armenians sa pag-systematize. At gusto nilang ibalik yung itinuring ng heretic doctrine noon pa. Okay, tingnan natin na itong mga bumabalik na katuroang ito at nagsasama-sama sila ngayon. May mga Molinist, yung may middle knowledge, yung si Molina, no? Na iniligtas niya ang Diyos doon sa parang kalupitan na parang wala naman palang kalayan ng tao. So may hidden o mayroong middle knowledge ang Diyos at doon lahat gumagana yung freedom ng tao at yung will ng Diyos. Pinagtatagpong pilit. Pero free pa rin ang tao. Parang ayaw nilang, akala nila pagka ang Diyos ay pumili, nagiging tyrant.
Kaya kailangan palayain ng Diyos doon sa pagiging tyrant. At meron naman na talagang mga solid na Armenians na even salvation ay nawawala. Ito kasing si Carino Hindi na. ay hindi nawawala ang kaligtasan eh. So hindi siya pure-blooded Armenianism Doon ang lang po doctrine. talaga hindi po nila matanggap yung election. Oo. Yung may election din sila pero election by foreknowledge of future faith. Mhm. May election pa rin. Ayaw lang nila nung election na walang ambag ang tao. Ang gusto nila may ambag sila sa kanilang kaligtasan. And that is yung faith that they have exercised. That's why God has no choice but to elect them because they want to believe. So, tingnan natin kung ano yung kanyang sinasabi. Maganda ito kasi based ito sa kanyang katuruan. At ang ginamit niya rito no, ay yung parable of the banquet, no? Wedding banquet at saka yung garment, yung wedding garments. May dalawa siya kasing point na tinutukoy o na pinupunto ang Panginoon Jesucristo. Okay, tingnan natin. Panoorin natin. Okay, ganun tayo muna. Tapos pa-stain mo lang yan. Huwag mong alisin yung screen na yan. Huwag mong alisin. Diyan lang bro. Okay. Grabe Kung masasabi. Ang masasabi ko lang is false hermeneutics, wrong hermeneutics. Kasi hindi about salvation yan per se. It's not about yung offer of salvation to all people. At ang tao na lahat ay welcome sa langit, ganoon na parang ganun ang interpretation niya, no? Parang ang tao daw, ang Diyos daw ay talagang lahat pwedeng pumasok. So wala siyang pinipili. Kumbaga, dito nga yung election absent sa kanya, parang wala namang pinipili ang Diyos So lahat lang ay pwedeng pumunta at kung sino ang may gusto ay di makakapasok. O ang Diyos ay parang passive na tumatanggap lang. Tapos kung sino umaayaw, di ayaw. Pero kung titingnan natin, babalikan natin yung context ng parable. Hindi ito about salvation per se or yung election per se, no? Kung babalikan mo, sa mga previous texts, ay lagi na ang Panginoong Jesucristo ay kinukumpara ang mga Hudyo sa kanyang
sa mga anak ng Diyos Yes. na supposedly ay silang bayan ng Diyos, sila yung spokesperson ng Diyos. Supposedly sila yung dapat talagang tumanggap kay Jesus. Kaya dun sa parable, makikita mo na may dalawang eksena yung parable eh. Una ay yung context ay yung hari ipinadala, no, Mm. ang kanyang mga alipin upang ipatawag yung mga inanyayahan doon sa kasalan. Mm. Pero inignore nila ang invitation. At ang iba ay sa halip na pumunta ay nagbalik sa kanilang trabaho. Yeah. Ang iba naman ay pinatay pa yung nag-invite. Minaltrato nila yung nag-invite doon sa kasalan at pinatay pa. Ngayon, hindi mo pwedeng iyang kumbaga, agad interpret na yan ay offer ng Diyos sa langit. Hindi yan. Kundi yan, ang part ng parable na yan ay nagre-represent sa collective na pagtanggi ng Israel kay Jesus bilang Mesiyas. Mm. Di ba, matatandaan natin, no? Talagang sinasabi ng Panginoon, kaya nga yung pagpasok niya sa Jerusalem, di ba, kawawa ka, Jerusalem. Sa tuwina ay lagi kita, ba, meron doon yung somorphism na para akong inahing manok na pinipilit kang kupkupin ng aking mga pakpak pero ayaw mo, umaalis ka. Okay. Baga lahat ng mga pinapadala sa iyo ng Diyos, ng mga propeta, nung una pa tinatanggihan mo. At umiiyak siya. Minsan ginamit din niya yun, nakala niya yun ay salvific per se, no? Na parang yun ay imbitasyon, parang hindi pupunta sa langit sila dahil tumanggi kay Jesus. Hindi naman lahat ng tumanggi kay Jesus pumuntang impyerno nung siya pumasok sa Jerusalem. Meron din naman naligtas eh. So, hindi yun about salvific ang katuroan per se, but ito yung collective na attitude ng Israel na ayaw nila kay Jesus. Sila talaga yung inimbitahan eh. Israel, po. Na makinig, na lumapit kay Jesus, na maniwala sa Ebanghelyo na dala ni Jesus. Dahil talagang sila yung bayan ng Diyos. Supposedly sila yung mauna dapat sa kasalan eh. Di ba? Actually, ganito yun, no? Ito kasi siya is directly gumagawa siya ng doctrine out of a figurative language or figurative text. Ang isa sa danger ng paggawa ng doktrina agad mula sa figure of speech ay una, bawal yan sa hermeneutics. Dahil ang sound hermeneutics, hindi ka gagawa ng doktrina out of vague doctrines or vague stories or parables or figurative languages. Kasi meron tinatawag tayong explicit na theological treatises At yun ay makikita sa epistles. So you don't make a doctrine out of a single passage which is not explicitly teaching doctrines, but is implicit in nature. Gaya ng parable na yan, meron kasi iyang background hindi mo pwedeng agad direktang sabihin, ito invitation ng Diyos lahat para sa langit. Hindi agad langit yan. Meron niyang context. Ito invitation ng Diyos, supposedly, sa mga Israelita. Dahil sila naman talaga ang pinanggalingan ng Panginoon Kristo, supposedly, dapat silang may unang maniwala. Tapos pina-invite sila at pinapupunta sa banquet, pero ayaw nila. Ayaw kasi nilang tanggapin si Jesus. Well, in fact, ang katotohanan ay talagang ang mga Israelita, they denied the Lord Jesus Christ when He came on earth as a human being. Generally speaking, not all Israelites rejected the Lord Jesus Christ, no? But most of them. Yung mga Pharisee, supposedly sila ang mga religious leaders. Dapat sila yung unang-unang kumalinga sa tagapagligtas. At sila yung unang tumanggap sa katotohanan na ito na ang pagliligtas ng Diyos, hindi na sa pamamagitan ng inyong gawa, no? Hindi sa inyong sariling righteousness, but through the righteousness of the Son of God. The Lamb of God that takes away the sin of the world. Yun ang turo ng Apostol Juan. So, unang-una, you don't make a doctrine out of implicit teachings of the Scriptures. Actually, we don't need to make a new doctrine. The doctrine has already been set up or established by the apostles in their
teachings in their epistles, like in 1 Corinthians, 2 Corinthians, Thessalonians, Ephesians, Philippians, Colossians. Andoon yung teaching na ng doctrine, Romans, especially Romans. Andoon yung the great chain of salvation, di ba? Systematized na. Doctrine about salvation. Ang pangsuporta lang yung mga gospels, yung mga hindi mo pwedeng doon ka kukuha ng katuruan at pangsuporta mo yung explicit sa implicit. Opo. Di Dito ba? kasi pastor sa video niya ito, pinapalabas niya na hindi niya talagang ang nakakatanggihan niya ang tao. Hindi Salvation. naman yan about salvation eh. It's a general call of God to the Israelites for the Son of God to believe in the gospel that the Lord Jesus Christ, the Son of God, was teaching and was basing his preaching on. Ito na, hindi yung Old Testament methodology, hindi yung atonement na paulit-ulit eh, kundi siya na yung redemption na ang dala niya. Hindi na yung temporary, yung panakitbutas lang. Kundi talagang babayaran ni Jesus ang utang ng mga makasalanan sa harapan ng Diyos upang hindi na sila sisingilin. Upang ito yung substitutionary death. And His righteousness will become the righteousness of those who believe in the Lord Jesus Christ. Yung imputed righteousness, yun ang tatanggapin lang ng Diyos. Hindi yung righteousness ng tao na defective. Ngayon, yun yung una, no? So, pagkatapos, nung tumanggi, itong mga supposedly dapat talagang pupunta dahil sila yung talagang inimbitahan, syempre, pinarusahan ng Diyos, ng king, representing God the Father, pinarusahan yung mga pumatay doon sa mga nag-invite at dinestroy yung kanilang syudad. Hindi rin ito per se impyerno agad. Yung pag-destroy sa city, wag mong sabihing hell yan. O, di ba? So, ito ay merong context eh. Picture lang ito. Hindi ito doctrinal per se. Opo. Hindi kaya po yan, pastor, yung hula dun sa mangyayari sa Israel in the future. Hindi rin yun. Hindi ito. Hindi yan. Huwag kang gumawa ng doktrina. Huwag kang gagawa ng doktrina. Ang tawag dyan sa parable is extended metaphor. Extended similitude. Kaya di ba, like, gumamit ng the kingdom of God is like. Hindi talaga ito. Like lang. Yung like is similitude. Extended similitude ang parable. Mahabang simile. Kasi ang simile ay one sentence, two sentence. Diba? Like a sheep, diba? That panted for the water. O like the sheep. O, hindi naman talaga ako usa. Huwag mo kang gumawa ng doktrina na ako'y usa. Huwag kang gagawa ng doktrina na ang usa pala ay Kristiyano rin. Hindi. Like goats, like sheep, like wolves. Yung mga false prophets and false teachers ay wolves in sheep's clothing. So wag mong gawing talagang literal na yun ay mga lobo. Meron lang katangian sila na hindi naman lahat na katangian ng isang lobo nasa kanila, kundi meron lang particular na mga characteristics ang isang wolf na meron din ang mga false teachers. At yun yung pagpapanggap. Ipapanggap sila ay tupa para sila makasingit. At nagpapanggap din sila na sila ay mabait para sila makakain. Di ba? Luluray-luray nila ang laman, kakatayin nila. Pero hindi naman ang mga pastor, kinakatay naman ang mga membro. So kaya nga, you don't make a fuss. Parang sobrang, yun na ang iyong, gagawing, supporting verse sa issue noong freedom, na free will. Okay, tama na, inimbitahan eh. O di lahat pumunta, hindi kaya lahat talaga ay pupuntang langit. Hindi ganun eh. So it's very, very vague. Hindi siya dapat na gamitin sa ganong paraan, no? Na para sa grace for all, kasi mayroong particular group of people lang yan, pinapatungkulan, di ba? Ang Diyos Ama, inhalin tulad sa hari, na pinadala ang kanyang mga alipin, no? Yung kanyang mga mangangaral, no? Tungkol sa mabuting balita. Di ba? Tapos supposedly ang kingdom ng Diyos ay yung banquet. Yun yung feast, yun yung paanyaya, no? Sa kay Jesus, na pagsama kay Jesus. Dahil si Jesus yung lalaki ikakasal sa kasalan eh. Di ba? Ang picture ni Jesus Christ, siya yung groom. Di ba? At yung mga dadalo, yun yung bride, yun yung church.
So lagi siyang mayroong picture na prominent picture ng bawat mga similitude na talagang iyon ang larawan sa Bible. Hindi mo maikakaila na yun talaga yung ibig sabihin. Ngayon, noong destroy ng Diyos yung city ng mga tumanggi, ay in-expand niya ang invitation sa lahat. No? Sa lahat ng kanyang mga alipin niya ay pinaghanap niya, no? Na kahit saan, kahit sino na lang. And these are the Gentiles. Yun. Ito ang picture nito, Gentiles, kasi tumanggi ang Israel. So ngayon ay sabi niya doon sa mga servants niya, waniyahan ninyo kahit yung mga nasa kalsada, kahit yung mga marumi, kahit sino, kahit na may mga kapansanan, sige, papuntahin nyo. Hindi yun parang kita mo lahat pupuntang langit. Hindi ganun. Parang Ito yung general call to all Gentiles na magkakahalo na mabuti, masama, lahat ng tao lang. No? Kumbaga, wala talagang pinipili ang Diyos. It is a picture of God's yung being a non-respecter of persons. Na kahit sino, kahit anong itsura, kahit anong... hindi siya nagtatangi ng tao. Yun lang yung meaning noon. Na hindi siya nagtatangi kahit hintil. At kahit hintil, mabuti o masamang hintil, o kahit sino pa sila, yun yung picture kasi ng mga pilay, yung may kapansanan kasi, mga sobrang makasalanan. Yung mga ganun yung image noon, no? Kaya kung sino man ang sumunod, ay papuntahin sa banquet. Yun. So hindi yun hindi yun kaligtasan. About salvation. Bakit? At hindi mo rito pwedeng gamitin na ang kaligtasan ay sa desisyon ng tao. Kita mo yung isa nakita. Inibitahan yon. Inibitahan. So may isa na may suot na improper clothing. Nasa wedding siya. Kasi supposedly kasi ganito eh. Pag ang isang king, dahil mayaman yan eh. Pag siya nag-invite, supposedly siya magpo-provide ng clothing. Usually sa kasalan na sa kasalang Hudyo, talagang mayroong attire, yung specific attire. So pagka may kasalan, hindi po pwedeng basta-basta lang ang suot. So meron silang, parang ganito rin sa wedding natin, di ba? Meron tinatawag tayo na yung motif. Yes po. May motif eh. Halimbawa, susutin natin kulay, yun ang historical background ng motif ngayon. Na kada kinakasal, mayroong desisyon yung ama noong ikakasal na ganito ang dadamit ng lahat. Maging ang mga inimbita para to distinguish kung invited ba siya talaga o hindi. O kung kasama ba talaga siya sa pamilya. Hindi yung gate crasher. Walang gate crasher doon eh. Ang kaya ngayon sa atin. Gate crasher daw po yun eh. Gate crasher daw yun? Hindi yun gate crasher. In-invite nga eh, paano naging gate crasher? May picture lang kasi yun. Ano yun? Ang sinisimbolize noong clothing, yung righteousness. No one can come to the kingdom of God without the righteousness of Christ. It pertains to the righteousness of Christ. Only those with the righteousness of Christ, clothed by His righteousness imputed to them, can enter the kingdom. Now again, who decides to give the righteousness to whom? It is God. Kaya dito malinaw nga ang eleksyon eh. Kaya lang ayoko rin gamitin ito doon. Kasi hindi naman ito para doon eh. So bawat mga talata sa Biblia, hindi mo siya pwedeng extend beyond what it means to the original speaker. Kasi you will sin against the speaker eh. Sino ang speaker? Ang Panginoon Jesucristo. Kaya kita mo nga, ang depiction niya, parang galit ang Panginoon sa kanya eh. Ready lang! Hindi pwedeng ganoon ang Panginoon, no? Nagalit siya pag nag-invite. Hindi pwedeng ganoon. So kasi siya gigil kasi gusto niyang palabasin yung doktrina niya eh, na grace for all eh. Kasi ganito yan eh, hindi mo pwedeng hatakin yung isang text at dalhin mo sa isang gusto mong padadalhan na kung saan mo gustong banatin na paksa para lang masunod yung gusto mong sabihin. No? Sa mga scholars, hindi yan papasa eh. Subtle lang yung ibang scholars na mali rin ang katuruan kasi parang kaya nilang extend, pero hindi pa rin eh. Hindi mo, madidetect mo kung ikaw ay tunay na mananampalataya at may banal na espiritu, kung hinihila na yung text sa isang paliwanag na hindi naman talaga yun ang paksa nung manunulat eh.
Laging may hangganan kasi yung text eh. Lagi siyang may context. Tama. You don't just take that out of context and then ang mangyayari, makukulaps yung pinanggalingan niya eh. Yes. Kaya ang ginagawa niya is collapsing, proof texting. Ang dami niyang ginagawang mga bad practices sa hermeneutics. Hindi siya papasa pag professor siya ng hermeneutics. Pagtatawanan siya ng mga estudyante niya na marunong Oo nga, pero ng science of Bible interpretation. ano naman po siya? Pinipilit eh. Kaya nga po, ako yung nagtataka kung ba't ganun siya mag-interpret ng scripture na parang hindi nag-aaral ng hermeneutics. Pero, yung background niya, may mga master siya ng theology at alam ko may background master din ng pagkasap ito eh. Ang problema kasi, pag wala kang bachelor's Yun lamang. ng theology, walang basic. Kaya nga, maliban na lang siguro dun sa mga studios talaga, mga brilliant minds na kahit di nag-aaral, gaya si Charles Spurgeon. Si Charles Spurgeon naman, walang formal schooling. Reading siya, mostly reading. Si Charles Spurgeon ay voracious reader, tawag sa kanya. Talagang punong-puno ang kanyang library ng lahat ng mga aklat, mga Puritans, specifically. Now, sa panahon ngayon, dahil nga sa influence ng humanistic philosophy, Opo. Ito parang humanistic talaga. humanistic kasi ang Arminian kasi is humanistic eh. Ang background yan. Ayaw nila talagang maniwala sa Biblia na talagang sinasabi na may election eh, ba't mo tatanggihan? Kumbaga, we don't deny that man has free will, but we just define what kind of free will a sinner has. Yun kasi po ang hindi nila distinct. They don't distinguish between a person without the Spirit of God or natural man at saka yung Christian. Akala nila pareho ang freedom. Ang ating definition ng freedom is the freedom of a person depends on his nature. Because the freedom of a person flows from his ability. If you are not able, even if you are free to do it, but if you are not able, that freedom is useless or without meaning. Halimbawa, yes, you have freedom. You can do whatever you want. But you are limited by your space. Like for example, ikay nakakulong sa selda. You still have freedom, but your freedom is just limited by the four corners of that cell. Or for example, ganito na lang. You are free to fly, but you are not able to fly. Well, you can fly. You can fly as a human being, but again, can you fly? So that freedom without the ability is an empty term. Empty term, because you are not able. Even if you are free to fly, but you cannot fly, that freedom cannot be practiced because simply you have no ability to fly. Ganon din ang taong nasa kasalanan. He is free to come to God. He is free to approach God. He is free to believe in God. He is free to to have faith and place his trust in God. But the problem is he able? Is he able? Yun ang According to his nature and ability. Now, pag dinefine mo ang ability ng isang sinful na tao sa isang natural person, a natural person cannot understand spiritual things. Yes. Yun po. Yun ang kanyang ability. He cannot understand spiritual things. Is only able to understand material things. Physical things. Yun po yun Things eh. that can be seen or grasp or feel. But spiritual things, he has no ability to exercise yung freedom na yan. Kasi it is beyond his comprehension eh. Yung malinaw yung 1 Corinthians na yan. Chapter Yes, 2, 1 Corinthians 2. A man without the Spirit of God cannot understand spiritual things. And man, a natural man is a person who is in sin and without the Spirit of God. Only those who have the Spirit of God can understand God. Because they have the mind of Christ. Because they have the Holy Spirit. Pag It's very, very clear. Pag ibinangga po pala natin dito, doon sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14, yung belief na mayroong ability ang tao to respond to God. Ay talagang... How can you respond when he has no ability to understand? Yun pala. You can only respond to something that you understand. Babangga. You can only, you are only able to
seek the meaning of something that you, at least you have ability to grasp. Like, for example, a monkey. A monkey, even if you give money to a monkey, bigyan mo siya ng pera tapos saging, kahit mas mahalaga yung pera, saging ang pipiliin niya because he doesn't understand money. So he can act. He is free to accept money. Yes. But because he can't understand what money is, and that money can buy many bananas, he will not choose money. Ganon din ang isang tao na papiliin mo, Diyos o kayamanan. Kalooban ng Diyos o kalooban mo. Hindi nga niya pipiliin yung kalooban ng Diyos eh. Simply, he doesn't know about it. He doesn't understand what it is. What is it? Wala siyang banal na spirito. Because as a natural person, a man without the Spirit of God, cannot understand spiritual. For them, they are just foolishness eh. Walang kwenta. Kaya sa isang saging, bakit ko naman pipiliin yung papel? Di ba? Aanhin ko yan. Eh di pipiliin ko itong naunawaan ko. Eh, ang problema sa mga Armenians, they don't distinguish between the ability of a person without God and a Christian. Akala nila pareho lang. Na yung non-believer ay mayroong abilidad. Kaya kita mo, somebody approached me, a very high-ranking official of the government. And he's my friend, and he told me, Pastor, I want your counsel. I want your advice. I want to embark on a new spiritual journey. So I want to really seek God. Eh, because I know the Bible, I know that what he seek is not the God of the Bible. Because he is carnal. So that's why, di punta nga, pinag-pray ko siya, umiyak siya, sinasabi niya yung kanyang mga karanasan, kung talagang gusto na niya talagang manumbalik sa Diyos. But you know, without the Spirit of God, you cannot understand God. Kaya nga ako, hindi malalim yung aking sinasabi. Ganito lang naman, ang sinasabi ko sa kanya, bumabalik ako sa basic. Hindi ko siya tinatanggap na siya totoo agad sa isip ko. Kasi ang karamihan ng mga pastor, pagka narinig lang na gusto ko nang manumbalik sa Diyos, agad akala totoo. Christian na agad. Christian na agad. Sasabihin, welcome to the family of God. Patatanggapin agad. Lalo na pag ganon, bigro mo, parang, Emotionally biruin mo driven. lumapit na sa'yo. Napakataas ang tungkulin sa lipunan. Bakit hindi mo papatanggapin? Ganon ang magiging attitude ng isang Armenian eh. Kasi akala nila, may kaabilidad ng tao, maunawaan ang katotohanan. Yeah. Without God, regenerating that person first and making that person spiritually alive first, that person, even though he truly wants to know God, but only in the mind, he cannot understand Intellectual. until God reveals Himself to him. Kaya sabi ko na lang sa kanya, mag-continue tayo. I prayed for him, pero hindi ko sinasabi sa kanya na, Kristiyano ka na. Ligtas ka na. No. That's a no. Hindi tayo magkukonclude. Bakit? Sinasabi ng salita ng Diyos, ito na nga. So sabi niya, sige, pahiram ng social media account mo. So ba ang social media account mo? May sabi sa akin kasi na kaibigan din niya na puro spiritual na daw. Puro spiritual na daw ang ano niya, kanya pinopost. So tiningnan ko nga, puro spiritual nga. Maria, yung dasal na kay ganito, Santo, Roman Catholic. So let's be careful, no? To parang agad mag-conclude ka agad na dahilan sa mga languages ng isang tao. Pero hindi naman natin sinasabi, no, ginajudge, na maaring siya ay elect. Hindi natin. Kasi hindi nga natin kilala kung sino ang elect eh. At maaring yun ay umpisa. Umpisa yun ng pagdil sa kanya ng Diyos. Yes. Pero until such a time na siya ay malinaw na nakitaan ng pagbabagong buhay, ng nakitaan ng humility at kanyang tinatanggap na wala siyang magagawa para iligtas ang kanyang sarili, hindi na siya sumasamba sa Diyos-Diyosan, at least kahit paano, din na siya nagpo-post ng mga ribulto, ng mga santo, maaring umpisa na yon. Pero kung ganito, we don't conclude na totoo na siya. Hindi tayo magsasaya agad at parang ituturing agad na, kapatid,
ikaw ay isa ng mananampalataya, kaya ikaw ay miyembro na ng iglesia. Bautismo na kita. Hindi pwede yun. Maliban na lang kung halimbawa, no, napaka-special, napaka-bihira lang, na biglang, no, through the narrow gate, no, meron tayong mga karanasan na may mga tao na through the narrow gate, naging Christian. Dating Katolik, pumunta sa atin, nag-church, and then right away, sabi niya, pwede bang magpabautismo? Pero pag in-interview mo siya, naunawaan niya kung anong pagiging Krisyano. Yun ang talagang makikita mo na totoo talaga siya. Pero siyempre, of course, ang Diyos pa rin lang ang nakakaalam 100%, no? Gagawin lang natin yung ayon sa ating pananaw na parang tao pa rin. Hindi pa rin natin ganap na masasabi 100% the genuine, no? Pero hindi rin natin masasabing hindi genuine. Ang atin lang is only skin deep lang tayo ang pwede nating i-judge sa tao. We assess them for We only yes, we assess them based on the scriptures and based on their response to the scriptural truths. Pero but yung kanilang inner thoughts, inner conviction, it's up to God only to judge. But of course, if they want to be baptized, why not? Kasi ang utos naman sa atin ay kung mayroong nagnanais ng magpabautismo, gaya doon sa karanasan ni Felipe, di ba? Felipe. Naunawaan niya na. Naunawaan na kasi ng Yunoko, tapos biro mo, nakasabay lang niya sa karwahe. Hindi pa nga siya pinasakay, di ba? Biruin mo, nananakbo siya. Di ba pwede naman sabihin ng Yunok, sumakay ka na. Hindi, biro mo, nananakbo siya. Ano ba yung binabasa mo? Diba? Pero binautismohan pa rin niya kasi nga gusto na may tubig dito, pwede na ba akong pabautismo? Sabi, sige, gusto mo na. So we can only presume and we can only act based on the externals, but still it is God who really knows who are those elect. Now, concerning yung doctrine na, yun daw, ito nga, yung paggamit dito, no? For many are called, but few are chosen. No, it refers to the banquet. So we just don't jump into conclusion that heaven na yon. It can be used as a picture, but it's not the explicit teaching about election. So we just don't use this. No, we go to the other explicit teachings of the scriptures in the epistles, specifically in Romans. So to understand what election is. Sa Romans talaga. Sa Romans tayo. Romans 9, Romans 10. Kasi meron namang text para dyan eh. So we just don't use a text parang springboard ng swimming pool na luluksuhan natin yung springboard. Tapos pagkalukso natin sa springboard, lilimutin na natin kung ano ang ibig sabihin nun sa original context. At malaya na tayong i-interpret yung ating nabasa. At yun ang ginagawa ni Michael Carino. So, pero habilib ako sa kanyang zeal. He's very zealous. He's very talagang sincere, but sincerity is not enough. You can be sincere in the wrong way. Sincerely wrong. I believe mas sincere sa kanya ang mga Muslim kasi nagpapakamatay ang mga yan para lang may paglaban ang kanilang pananampalataya. And walang tatapat sa sincerity ng mga Muslim, ng mga NPA, sincerity ng mga Buddhist, ng mga Hindu, talagang sincerity ng mga Shinto, sincerity ng mga kulto, ng mga Kibuloy, member ni Kibuloy, talagang sincere yan. Binibigay nga nila ang kanilang kayamanan kay Kibuloy, di ba? Sincere talaga. Sincere talaga. At sinasamba talaga si Kibuloy. Sincerely worshiping Kibuloy and believing that Kibuloy is the Father and the Holy Spirit and the Son in one. He is 3 in 1. Now, ang problem natin dito, you can be sincere in a wrong way, in a wrong belief. There's no question about your sincerity. The question is your belief the biblical belief? Or is it according to the scriptures? Or is it according to the doctrine of somebody who is supposed to study the Bible more than preach it? Because they don't understand what election truly is. Sa kanila, ang election is, basta sumampalataya ka, nakita ka ng Diyos nung ang Diyos ay hindi ka pa tao, nakita ka na ng Diyos, sasampalataya ka, kaya kanya inelect. Ay di ang election mo rin pala ay base pa rin sa iyong nakitang gawa ng Diyos sa'yo. So yun ang problema na hindi na siya grace
That's why ang election kasi, ang Arminianism is theological cult. Cult siya eh. Kasi biruin mo, ang Diyos na papasunod ng tao kung sino ang gusto ng tao. Kung gusto ng tao, walang magawa ang Diyos. Kung ayaw ng Diyos tanggapin, wala siyang karapatang tumanggi. Wala siyang karapatang tumanggi. Eh bakit dito? Tinanggihan nga yung kanyang inimbitay. O sabihin na natin hindi dapat na yun ang interpretation. Pero kung gagamitin din natin yung kanyang parehong interpretation na nililiteral din, ay gamitin din natin sa ganung paraan niya, ay talagang kukontrahin din siya nung text. Kasi kita mo, in-invite naman iyon. O eh bakit naman tinanggihan kung in-invite? O di natatanggihan ng Diyos. Kung sa interpretation mo, yung hari ay ang Diyos, tapos yung visitor ay kung sino mang gustong lumapit. Sabi, lumapit kayo, come. Everybody is invited. All of you can benefit from the grace of God. You can appropriate salvation. You are invited, whoever you are. Okay, doon na tayo, pero tinanggihan. So talagang ang Diyos ay pumipili. Yes. Kasi may tinatanggihan eh. Tinanggihan din. O kasi pag may tinanggihan, ibig sabihin, mayroon ding hindi tinanggihan. Baliktad naman. O, di ba? Ibig sabihin, kung may tinanggihan, may tinanggap. At kung may kasi tinanggihan yung isang, kaya kita mo, parang isipin mo, ang lupit naman ng Diyos. Kanya na nga in-invite, pagkatapos nung naroon na, sabi, di ka nakadamit pang kasal. O, magtagis ang bagang mo, dalhin sa labas at magtagis ang kanyang bagang sa kaya. Sasabihin naman niya, impyerno yon. Hindi pa rin impyerno yan eh. It's just a picture of God only accepting the dress of righteousness of Christ. Ito talaga ang gustong sabihin ni Jesus. Yung mga Hudyo, ang basehan ninyo ng pagpasok sa kaharian ay self-righteousness. Kaya nga, nang imbitahan kayo, ayaw ninyo eh. Kasi ang gusto ninyo, kayo ang masunod eh. Kayo ang matuwid. Ayaw namin ng hindi kami ang dahilan. Gusto namin kami ang pupunta. Huwag mo kaming imbitahin. Kasi kami makatwiran, kami ay pasok na. Yun yung noon. Equivalent interpretation. Ngayon, itong mga hintil, wala namang may pagmamalakihan. Kahit sino ka pa, pwede ka. Pero still, tatanggihan ka pag hindi ang righteousness ni Christ ang iyong suot-suot. Kahit kung kagamitin ko rin yung paraan niya ng interpretasyon na mali, kung mamaliin ko rin ang interpretation ko, at ituturo ko na yun ay election din, eh talagang sa kaligtasan, eh talagang elect lang talaga ang papasok. Yung pinili lang. Yung pinili lang. So, sa election pa rin talaga. Di ba kaya kung gagamitin mo pa rin iyon, although mali na nga yung paggamit niya, huwag na nating patulan eh. Kasi malino naman ang election eh. Di ba? Ephesians 1:4, Romans 9, Romans 10:11, di ba? Before Jacob and Esau were born, Jacob I love, Esau I hated. Di ba? Sasabihin mo naman, bakit naman ganoon, di ba? Bakit mo ginawang ganyan-ganyan? Sabihin mo, ang palayok ba pwedeng magsabi sa magpapalayok? Ako gawin mong ganito, gawin mong ganyan. Di ba hindi? Who are you to question God? Napapagsak na naman sa kanila yun eh. Sino ba kayo para questionin na yung Diyos ay namimili? Anong gusto nyo? Huwag may mamili ang Diyos. Yun ang gusto ng Diyos eh. Kaya lang, Pastor, ang interpretation nila nung portion na yun ng about kay Jacob and Esau ay si Jacob ay pinili ng Diyos as a nation. Hindi. Hindi pa rin. Kasi hindi pa naman nation eh. Talagang pinili na siya kahit di pa siya nation. Wag na tayong lumayo. Talagang may pinipili ang Diyos. Tapos. Yun ang kanilang pinipili talaga. Basta ang issue kasi is, namimili ba ang Diyos? Namimili. Wag na nating paubutin sa bilang isang bayan, bilang ligtas, bilang isang lingkod ng bayan. Pinili din ng Diyos kasi yung mga lingkod ng bayan. Yung mga inihalal ng gobyerno natin sa gobyerno, sa mga pamunuan. Ay Romans 13 ay walang natatag na pamahalaan na hindi ang Diyos ang nagtatag eh. So siya pa rin ang Pinili. may ini-elect na ang Diyos may pinili na bigyan ng mga special na talents and giftings. Pagkasilang, magaling ng kumanta agad. Di ba? May tono na agad yung uha. Di ba? Pero meron talagang
Talagang pati aso nagagalit pag kumanta. So, pero kahit naman ganoon, meron naman siyang iba ring katangian na ibinigay din ng Diyos. Kasi ang Diyos talaga ang nagbibigay. Namimili siya kung sino ang gusto niyang bigyan ng kayamanan. Kung sino ang gusto niyang isisilang sa isang pamilya ng hari. Di ba? Hindi naman pwedeng lahat isilang tayo sa pamilya ng hari. Wala nang tagasunod. Oo, may election pa rin. Hindi, Wala nang mayaman. Wala nang mahirap pag puro mayaman. Wala na ring economy. Babagsak ang economy, di ba? walang manggagawa. O walang tatrabaho kasi wala mahirap. So talagang dapat may mahirap, di ba? Kasi wala nang magbubukid Ay, paano tayo kakain lahat? Hindi naman po pwedeng walang magtatanim. Doon galing ang kakainin. Wala mangingisda kasi lahat may lahat ay may bangka na, sarili na malaki, nagbebenta na. Sino nang bibili kung walang mahirap? Kanyahan na lang tayo. So kaya nga, gaguho din ng economy kung walang pinili. Kasi kailangan talaga may pinili sa lahat ng aspeto. Pagkatapos tinatanggap ninyong may pinili sa ibang bagay, ay yung tanggapin na may pinili sa langit. Ay yung langit mismo ang pinaka-espesyal na tahanan at pag-aari ng Diyos at kanya dapat ang desisyon, ayaw nyo Sino ka para mag-desisyon na kung sino ang gusto ng Diyos doon? Sino ka para tumutol kung ayaw ng Diyos doon ng isang tao? Bakit? Sino ka ba? Di ba? Buti nga, ang Diyos unfair Kasi kung fair ang Diyos, walang pupunta Nasa impyerno lahat. Lahat tayo impyerno, buti na lang may grace. Kasi kung walang grace, kung walang unfairness, unfair ang Diyos sa kanyang sarili, di ba? Hindi sa atin. Kanya sarili. Sa kanyang sarili, biruin mo, papapasukin ka pa rin kahit na lumalabang ka, kahit nga kaligtasan mo, gusto mo, angkinin mo pa. Yung mga Armenian, dapat di papasukin. Pero unfair ang Diyos. Dapat itong mga Armenian, wag na lang papasukin para malaman nilang, hindi kayo ang nagligtas sa sarili nyo. Pero still, ang Diyos, napaka-gracious, no? Papapasukin pa rin niya kahit niyuyurakan nila. Pero mo ang kanilang nilalabanan, yung out of their pride, na ayaw nilang amining wala siyang nagawa. Natatouch kasi ang sobrang pride ng tao pag sinabi mong ang Diyos ang pumipili. Ayaw ng tao Ang gusto ng tao may ambag siya Yun naman ang point lang naman ng election Ayaw pasakop ng tao sa desisyon ng Diyos kung sino ang kanyang dadalhin sa langit at kung sino yung pababayaan niya sa kasalanan. Ang gusto ng tao, dapat lahat isali. Marunong ka pa nga, hindi naman ikaw ang may-ari. Di ba may may-ari ng bahay? Hindi naman po pwedeng ako sa labas, sabihin ko, pilitin ko yung may-ari. Pasok mo ako. At pati itong kasama ko, di ba? Kung ako papapasukin mo, dapat lahat na rin. Di ba, simpleng ilustrasyon, bahay lang yan sa lupa. Ang Diyos ang may-ari ng langit Ba't gusto mong papasukin yung hindi naman gusto ng Diyos? Gusto mo lang. Sabi na, unfair talaga. Bakit hindi lahat? Ikaw din unfair Ikaw ba lahat ng tao sa bahay mo, papapasukin mo? Maski ikaw, mas Michael Carino. Subukan mo, papasukin mo lahat sa bahay mo, yung lahat ng gusto nilang pumasok kahit ayaw mo. Ganon din naman di ba? Okay. Ang gusto nila, kahit ayaw ng Diyos, papasukin mo, gusto Kahit ka sa isang handaan, reunion ng family, hindi pwedeng may makipamilya doon Hindi naman kapamilya, ba't hindi ka? Patatabuyan ka doon. Sabi po nila, mahal naman niya ng Diyos lahat. Tinamaan niya po, God so love the world Iba naman ang pagmamahal sa issue ng paghihirang sa langit. Ang pagmamahal naman yun ay talagang totoo namang mahal ng Diyos. Ako nga, mahal ko rin yung aso ko, pero kailangan ko talagang iligpit na pag talagang kailangan Hindi ibig sabihin yung pagmamahal ko dun sa aso ko ay katumbas ng pagmamahal ko sa pamilya ko. Ganon din yung pagmamahal ng Diyos sa kanyang hinirang para sa langit. Complacent love mas sigit yun. Kaysa pagmamahal niya, wala tayong magagawa. Talagang may uri ng pag-ibig Ang pag-ibig may benevolent. Ang Diyos may benevolent love. Ito'y para sa lahat. Kahit hayop, iniibig ng Diyos. Diba? Maski ang Maya, na halos walang halaga nga diba? Ibon lang na Pero hindi pinababayaan ng Ama na mahulog ang kahit isang Maya sa lupa nang hindi niya pinahintulutan Hindi yung tatamaan ng pitik kung hindi yung patatamaan ng Diyos. Diba? So, kaya yung ako'y namimitik pa nung bata pa ako hindi ko alam na pinayagan lang pala ng Diyos tamaan ko yun. Akala ko ang galing ko di ba? Ang galing nga. Yung pala talaga hinayaan lang ng Diyos kasi tamaan. Kaya kung hindi pala gustong patamaan ng Diyos yun, hindi ko pala yung tamaan. Kaya inaalis talaga ng sovereignty ng Diyos yung pride ng tao, yung pagmamayabang. At ito yung dahilan kung bakit ang mga Armenian ay naggagalaiti. Pride lang yan Ayaw nila na aminin na ang Diyos ang may desisyon Hindi kami meron din. Hindi kaya din namin. Hindi pwedeng tumanggi ang Diyos sa amin. Bakit?
magiging unfair siya pag tinanggihan niya kami. Paano maging unfair ang Diyos? Di ka naman karapat-dapat. Oo. Eh, ako tutuusin, ang dapat lang sa Diyos yung 100% ang holiness 100%. Kaso hindi Hindi tayo- nagsinungaling kahit isang beses sa buong buhay niya. meron kaya po nun? Wala. Walang tao. Pag sinabi mong wala akong kasalanan, yun ang una mong kasinungalingan. May Sinungaling. kasala ka na. Yun ang una mong kasinungalingan. Yung pag sinabi mong hindi po ako nagkasala. Nagkasala ka na. Parang yung doon po sa China, Pastor eh. Mm. Yung missionary na pinadala dito sa Pilipinas na nakasama ko po sa isang workshop. Nagkukwento siya eh. Yung about dun sa Romans chapter 2 verse chapter 5 verse 12 yun. Mm. Basta dun sa Romans din sa chapter 3 ng Romans. Mm. Sabi niya ito anya pag sinabi mo ito dun sa Chinese sa mga kababayan namin na ikaw ay makasalanan, suntukin ka anya nun. Hindi, ba't anong kasalanan ko sa iyo? Mm. So, yun, talagang ang tao, likas talaga na sa sarili niya. Likas na siya ay Righteous siya. righteous. Wala siya, hindi niya tatanggapin na hindi siya karapat-dapat. Yan. Talagang ang tao ay gusto na may siya, may ambag No po. dahil may pride siya. At hanggang sa kaligtasan, gusto niya rin may ambag. At least kahit paano, yung faith ko, yun yung aking kaambag sa Diyos. Yan, yung mga kapalit natin, ganyan, ganyan. Parang hirap, no? Pero tinatawag natin kapatid, pero inaaway tayo. Sabi naman nila ay okay lang din daw, pero hindi nila tayo matanggap. Ang problema nga lang kasi, pagka-Armenian ang isang tao, parang nakakatakot no? Parang, biruin mo, Armenian ka pa rin hanggang ngayon. Naranasan mo na ang biyaya, tabag ng Diyos. Sabi nga nung isa nakikinig kay Spargio na matandang babae, pag itinuturo niyang election, sabi, lumapit sa kanya yung babae, sabi niya, Pastor, I really can't understand the election. Kahit anong paliwanag mo. But, I believe it, even though I can't understand it. Because, even until now, I'm not worthy to be saved. If without God's decision, I cannot be saved. Nalilik yun ba? Yung tao. Diba? Kasi talagang kahit anong isip mo, wala talagang makikita ang Diyos sa'yo. By experience, by your intellect, isip mo pa lang, ang sama na, yung desire, masama na. Di ba? Parang iisipin mo kung ikay honest to goodness, tapat ka sa sarili mo. Anong nakita sa akin ng Diyos para ako hirangin? Wala Wala. Kaya yung kantang, naiiyak ako lagi yung Why Have You Chosen Me? Pag yun ang kinakanta nung ako ay Armenian pa, nagiging Calvinist ako Di ba? Why have you chosen me out of millions your child to be? You know, di ba? You know the things I have done, the wrongs I have done. Oh, how could you pardon me? Di ba? Forgive my iniquity. Wow. Paano mo ko napatawad? Samantala ako, kaya alam po ninyo, kahit sinong honest to goodness tao na Christian, kahit pastor pa, at honest to goodness siya sa kanyang sarili, honest siya, hindi pa rin siya karapat-dapat, kahit ano nang tandaan niya sa pananampalataya. Kahit talagang may election, kasi wala naman talaga tayong nagawa. Kundi dahil pinili tayo ng Diyos, wala tayong may pagmamalaki. And election, the doctrine of election should humble us. Yes. It should not, parang make us proud. Talagang wala tayo pong may pagmamalaki, kundi righteousness ni Jesus Christ talaga sa atin. Yun lang. Okay, magtanong na tayo. Sige po. At medyo may tanong dito kay kay Do Nathan. Maganda yung tanong niya, Pastor. Kay Do Nathan. Yan, pakibuyo nga, Brother RJ. Nathan. Kay Do Nathan muna. Yung tanong niya. Paki-scroll down mo. Pa. Wala. Yan. Ayan. The Narrow Gate Ministry, pwede po ba maka-attend sa church niyo po? Oh. Of course, pwede po naman. Kaya lang kung may church ka,
Kung may church ka po ay at Armenian yung church mo, pwede. Oo, tama mo. Wala pong problema, Armenian po yun. Kung kayo mismo ang nag-decide at naunawaan ninyo ang ano talaga, grasya ng Diyos. Mhm. Pero kung aattendang po kayo sa amin dahil galit po kayo sa kanila personally dahil meron lang personal reasons, ay kailangang ma-resolve po na yan. Then you can go to us after resolving those problems. But it is enough to transfer to a church if you have understood that the church that you are now attending Mhm. got some questionable doctrines talaga. Like, for example, yung ang kaligtasan nila ay parang mini-maintain na nila sa kanilang sariling gawa. Teka, dangerous po yan. O kaya yung Trinity, issue ng Trinity. Ako, nako. Naging, ano na kayo, naging oneness. So, that's a big, ano po yan, factor to transfer to another church. But, of course, hindi po basta-basta talaga paglipat. So, kung talaga pong a-attend ka lang naman, it's not a problem. Pero kung wala naman po siyang church po, pwede. Pero kung talaga pong kayo walang church, o malayo ang church. No po. Kasi kami rin po, pumapayag kami na sa mga members namin kung halimbawa ay maggagastos pa sila ng thousands of pesos para lang sumamba. Gasolina pa lang. Pwede namang may malapit naman, nakapareho rin halos ng doctrine. Pero kung gusto pa rin nila, kahit magastusan sila, it's up to them. Meron namang willing gumastos ng libo-libo para lang maka-attend ng church. Mm. Di ba? Yun nga lang kasi may kakayahan sila. Kaya May kakayahan. Ngayon, kung halimbawa po, malayo talaga yung church nyo, nasa probinsya pa, welcome po kayo. Mhm. Mm. Kaya ano po, Pastor? Mm. Kay Brian Dakdak, kay Brother Brian. Kay Jordan, ayan. Good evening po, Pastor Derek and Pastor Mel. Familiar po ba kayo kay Jordan Riley? Yung may YouTube channel po na Real Talk. Yun, Calvinist po ba siya? Na-content na po si Charlie Kirk na deceiving daw siya dahil may mga kinakaibigan siya at nakikipag-partner sa mga false teachers. I don't know much about Jordan Riley, but I have watched marami na rin yung some of his videos, siguro mga last 10 na rin. Kasi Calvinist siya, pero yung hindi ko pa nakita yung sinasabi mo na parang hyper. Hindi pa naman. Hindi pa naman po. Pero sige, ating subaybayan. Madidetect naman yan kung may pagka-hyper siya. Kung hindi siya nakikipag... Ngayon, kung may content siya na si Charlie Kirk ay may kinakaibigan at nakipag-partner, well, probably ay leaning siya sa anti-socialism siya. Maring siya yung separatist. May pagka-fundamental. Baka fundamental Baptist siya or a kind of denomination na ayaw kasi may mga ganoon na mga denomination na ayaw nilang communicate, working together with unbelievers Lalo sa mga ganito kay Charlie Kirk na... Pero hindi namin po sasabihin na deceiving agad kung nakipag-partner lang, no? So maaaring mayroon siyang mga supporters na mga tsaka sino yung false teachers na iyon? Hindi naman natin alam. So it's subject pa rin sa evaluation kung totoo talaga yan. Kasi sino ba yung kapartner niya and anong uring partnership? Baka naman ito ay about yung stand sa conservative na Christianity. Kasi may mga false teachers din na conservative. So you can interpret that I'm partnering with false teachers kung pareho kami ng conservative kami na belief namin about abortion. So it doesn't matter kung siya man ay false teacher, kung ako kami pareho ng view sa abortion, moral views namin. Conservative kami. Wala akong problema kung siya ay false teacher. But kung ako'y makipag-partner sa ministry, yun ang hindi pwede. Pero kung makipag-partner ako sa isang advocacy na pigilan yung mga nag-a-abort at ipaglaban yung karapatan ng mga pastor na mga doktor na ayaw mag-abort,
Yung mga pastor na ayaw magkasal ng same-sex, eh, walang problema sa partnership sa social activity. Pero pagdating sa spiritual side o as spiritual aspect, hindi pwedeng makipag-partner sa isang No. false teacher. So, siguro, up to what extent ba ang ating idodraws na line? Saan ba natin idodraw ang line? Kung hanggang saan lang ang partnership? Spiritual aspect na. Spiritual aspect lang, hindi pwede. So, Pero ano, tree planting ko, kung kayo ako makipag-partner sa tree planting activity, environmental ministry or environmental aspect, di walang problem. Maglinis tayo ng ilog, kasama natin yung kay Kibuloy. Hindi ibig sabihin nakipaglinis tayo ng ilog Pasig kasama yung mga alagad ni Kibuloy, tayo yung nakipag-partner na sa kanila. may experience po ako, Pastor, na yung sa kasambayanan ba yon sa ng pulis. Yung mga Iglesia ni Cristo, nagkaroon po ng program ang PNP na mag-lead tree planting sa isang lugar sa amin. So, inano rin kami. So, Kinali din. naging tagapagsalita po ako doon, parang inspirational lang. May mga kasama kami iglesia, nagtatanim, okay lang. Wala namang problema yun eh. Plano kung mababait din naman sila, okay lang naman. Tree planting lang na para sa community naman. Community service Yes. bakit hindi? Pagka ba mayroong naghihingalo sa kalsada dahil Iglesia ni Cristo, wag mong tulungan. Hindi pwede yun. Tatanungin mo pa ba yan na nasa gasaan na, ano bang religion mo, kapatid? Sasabihin ako oneness, wag ka na. Okay na. Hindi pwede yun, kapatid. May kapwa-tao rin yan. Yes. So kahit na sino siya, kahit ano pang relihiyon niya, kung kinakailangan tulungan natin siya, ay tutulungan natin siya. Bilang utos ng Panginoon, ibigin natin ang ating kapwa na gaya ng sarili. Huwag na tayo masyadong separatist at saka yung fundamentalist na Yun, ay meron ang ibang mga may mga ilang grupo ng Christian o kahit reform na ayaw na nilang makisama sa ibang ganitong yung reform na yan, ganito yan yan ay premillennialist. Ayaw na nila. They judge yung kanilang sarili na sila nakikipag-compromise pagkakasama yung mga na naniniwala sa millennialism. MacArthurian na yan. MacArthurian yan. Wag yan, hindi pwede. Sprout lang kami ang tatanggapin namin. Lavo di vocam lang. Hindi na yun tama. Kasi minor doctrine lang yung millennialism At saka yung mga Armenian. Di ba? Ano ngayon, kung magkape tayo, wala problema yun. Kape lang yun. Si Pastor Michael Carino, mahilig magkape to pwede naman magkape, Pastor. Hindi makipagkape. Kape lang naman di ba? O business. Kung gusto niyo makipag-business, walang problema. So, naman, hindi naman masasabi, Pastor, na hyper-Calvinist si Jordan Ryan. Sa tingin ko, hindi naman. Hindi naman. Sa tingin ko, matapang lang siya talaga. Opo. Matapang. Kumbaga, straightforward. Joel Osteen, naaway niya. Okay. Sila, Yung mga false teacher. Benny Hinn. Talagang word for word, sinasabi niya, Bulgaran. He names. Pag nagsombrero na ng baligtad, matapang. Yun na yun. Pag binaligtad na yung sombrero niya, maybe sasabihin na yun. Talagang punong-puno na yun. Ganun yun Jordan Ryan. Ito po isang pang tanong niya pa. Yan. Ang mga false teachers po ba like Apostle Carillo yan, si Carillo siguro. Kibuloy. Hindi si Carino Hindi. Carillo. Carillo. Kibuloy, tsaka yung G12, kasama na po yung Michael Carino. Kasama yung Pastor Michael. Yung mga gaya po ba nila, Pastor, is intentional sa kanilang ginagawa? Na magturo ng mali or deceive din po sila? Salamat. Pagkas sa G12, pareho, intentional at deceive. Opo, itong Ini-intentional na rin nila, and deceive din sila. Pag si Baliano, Apostle Carillo po. Carillo, Intentional din. intentional. Oo. Hindi lang deceive, talagang intentional. Alam niya yung tinuturo niya. Itong si Carino, deceive lang yan. Si Michael Carino, deceive lang yan. Hindi naman yan full. Hindi pa yan full-fledged na false teacher Hindi pa talaga. False teacher siya pagdating sa election. Yes, election.
Saka total depravity. Opo. False teaching din eh. Ayaw nang maniwala eh. Kasi hindi. Out of topic. Yan. May pag-asa po ba na maligtas ang tao pinabayaan ng Diyos sa kanilang kasamaan o pinatigas na ang puso? May times po ba na pwede pa rin siyang maging elect o walang pag-asa? Pagkapos pinabayaan na ng Diyos sa kanilang kasamaan ay wala nang pag-asa, kapatid. Pagka yung biblically yung sinabi niya, hinayaan na sila ng Diyos, hinayaan na sila. Pag ganun po, ay wala nang pag-asa yun. Gaya yung si Paraon. Pero, Pinatigasan niya ang puso ng Paraon, wala nang pag-asa. Kita mo hanggang huli, talagang wala na. Wala na po. Pag sinabi na sa Biblia, walang pag-asa, hinayaan na, ay talagang walang pag-asa. Sa ngayon, wala pa namang tayong alam na sinabihan. wala pa. Wala pa. Pag nasa Biblia at sinabing hinayaan na yon, wala na yung pag-asa. Pero sa ngayon, hindi naman natin pwedeng ma-determine kung sino ang hinayaan. Kaya, mahirap din i-judge. Ang hirap i-judge kung sino ngayon yung sinabihan. Yung Paraon, malinaw. Pero sa atin ngayon, tsaka hindi naman nagsasalita audibly ang Diyos eh. So hindi na natin pwedeng sabihin na sinabihan sila. Kay ano po? Pero kung halimbawa, theoretically, na talagang sila ay hinayaan na, yun na talagang mga taong yun, talagang sinabi sa isip ng Diyos, hinayaan, talagang yun ay hindi na maligtas. Kasi pag hinayaan ng Diyos, di na maligtas eh. Opo, hinayaan. Paano pa maligtas yun kung hinayaan na talaga? Sa Romans chapter 1, ano po? Wala na. Kaya lang hindi natin alam kung sino sila. Kaya hindi na po, Pastor. 1:3. Yung nag-struggle sa sin, madalas madapa, hirap madalas nakikinig tulad. Ano po? Nakikinig tulad ng TNG, SDG sermon, Treasuring Christ sermon, ngunit hirap makaunawa at lulungkot dahil sa guilt na mawala ng pag-asa. Nalulungkot sa guilt. Nakikinig din. Nalulungkot, nakikinig dahil sa guilt. Mas maganda po tayo na nagigilty kaysa hindi. Opo. Mas maganda nalulungkot tayo kasi tayo nagsasaya sa kasalanan. So, it is still helpful for a Christian to be burdened by guilt, to be burdened with guilt because of sin, rather than to be eliminated na yung guilt, to eliminate the guilt and to live in sin without guilt. Kaya, maganda po manood kayo lagi ng TNG. Mga MacArthur's, o kaya po ay Paul Washer. Para talaga kayo mag-guilty. Oo. Kasi po talagang mas maganda po ang mag-guilty kaysa doon sa masanay ka na wala ka ng pakiramdam at manhid ka na sa pagkakasala at ayaw mo nang umiwat. Opo. Yeah. Kasi pag nagigilty ka pa, ibig sabihin ay may natitira ka pang pag-asa na magbago. Pag nawala na yung guilt, yung pag-uusig ng budhi habang nagkakasala ka, ay nakakatakot po yan. Kaya po pakinggan ninyo yung mga pastor na nakakagilty. Di ba? Kaya yung iba galit na galit kay Paul Washer kasi napaka naman yung Paul Washer. Yung iba na ayaw na magbago. Pero yung nagkakasala na gusto pang magbago, natutuwa kay Paul Washer. Kasi holiness siya, holiness movement advocate. Talagang kailangan niyang lahat ng ng buhay niya. Banal siya. Oh. Pero hindi naman yung pinagmamalaki. Yes. Kabana. Of course, makasalanan pa rin siya. Aminado siya. So, kanya pa rin po kayo. Okay. Ask ko lang pa, yung katabi ni Kristo sa krus na kriminal, yun ba ay na-elect din sa oras na yun? And elect din bang masasabi ang tao bago mamatay sa oras na yun ay magsisi at namatay, nanampalataya kay Kristo? Okay, okay po. Ang election po ay nangyayari bago pa isilang ang tao. Yes. Bago palalangin ang sanlibutan ay inelect na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. At kaya yung sumampalataya ay dahil elect siya. Hindi siya na-elect sa oras na yon. Yes. Kaya siya sumampalataya. Parang biglang inelect ng Panginoon. Hindi po nagbabago ang isip ng Diyos mula sa walang hanggan hanggang walang hanggan. Mayroon na siyang pinagpasyahang gagawin. Yari na ang script sa Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos ng script pagka dumarami ang viewers. O kaya pag kumukunti, kailangang lagyan ng palaman. Hindi. O kaya may kukunin siyang karakter, baka hindi ito makatulong. Hindi, tapos na eh. Lahat ng karakter sa kwento ng pagliligtas, lahat ng ililigtas, lahat ng mga mangyayari sa kasaysayan ng sanlibutan, kahit pa yung mismong
pagpatay sa Panginoong Hesukristo nga, tinalaga na rin na mangyari. Maging yung pagtataksil ni Judas. Pati yung pagsampalataya noong magnanakaw, elect na iyon bago pa isilang siya. Bago pa likhain ng mundo. Yun. At ang tao, sumasampalataya dahil siya elect. Acts 13:40. Acts 13:48 ba yan? Tingnan natin, basahin natin. Yung na-predestined sa eternal life, believe. Acts 13:48. Parang 13:48 nga. Okay. Sabi po ni Lunetan, ay sa Metro Manila daw po siya. Malapit. Sige po. Maganda po at narito po kayo. Saan po sa Metro Manila? Metro Manila ka po, kami po ay Sampaloc, Manila. I-comment na lang po sa comment section yung address. Opo. Narito rin po sa building namin ang Narrow Gate, yung amin pong studio. Andito rin po yung church. Opo. So lahat na nandito na. Narito ang Narrow Gate, narito ang church, andito ang ministry. Kaya welcome po kayo. Acts 13:48, no? Ito po yung turo tungkol sa kaligtasan, no? Kung ano yung eleksyon, paano ba ang nangyayari? Elect ba bago sumampalataya o nung sumampalataya saka inelect? Acts 13:48, Gawa chapter 13, verse 40. Acts 13. Nahihirapan yung mouse. Nahirapan ng mouse. Sige, ikaw na basahin mo. Acts 13:48. Isahin po natin. Saglit lang po Bagal kasi. Ito na lang sa akin. Sabi rito, when the Gentiles heard this, they were glad and honored the word of the Lord, and all who were appointed for eternal life believed. Yan pala naman At ang lahat ng mga hinirang para sa buhay na walang hanggan ay sumampalataya. Hindi po baligtad na ang mga sumampalataya ay hinirang para sa buhay na walang hanggan. At wala pong kahit anong verse na ganon. Pero may verse na ang mga hinirang ay sumampalataya. So ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan ay sumampalataya. Kasi sila sumampalataya, din hinirang. Ngayon yung magnanakaw sa krus, ito po ang misconception doon Akala ng marami, noon lang na-encounter na magnanakaw sa krus ang Panginoon Jesucristo. Ngayon kung ating pag-aaralan ang context bago siya ipako sa krus, may 3 years nang mahigit na ang Panginoong Jesus ay nagmi-ministry. At sikat na ang Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang mga himalang ginagawa. At itong magnanakaw na ito ay hindi pwedeng hindi niya mabalitaan ang tungkol sa Panginoong Jesucristo. Ngayon dahil siya ay magnanakaw, hindi nga siya nakakahalubilo sa mga grupo ng tao at lalo't hindi siya pwedeng magpakilala kasi nga magnanakaw siya. So ito yung nagdi-disguise. Kasi wanted siya Opo. At most probably, itong magnanakaw na ito, nakatira sa bundok. At bumababa lang para magnakaw. O baaring siya ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagraransak sa mga bahay-bahay. Fugitive pala siya. Hindi naman siya fugitive, wanted. Wanted siya. Kasi ang fugitive, nahuli na, tumakas. Ito, hindi pa nahuli. During the time na ang Panginoon Jesucristo ay nangangaral, I do believe na nakakasama siya. I do believe na nandoon siya doon sa feeding of the 5,000 kasi wala siyang pagkain di ba? So pati siguro nasa mga gilid-gilid siya ng puno. Tapos di ba nung papakain na, di ba? Kasi ganun ang niya Parang ganun. Kasi naghahanap yan ng pagkain So sa akin most probably kasi nga siya ay walang kamag-anak Di ba? So kailangan niyang kumain, paano siya kakain? O di, nung malaman niya ang Panginoon Jesus pala, nagpapakain, nagpapagaling na may sakit. And I believe, na naroon yan doon sa Sermon on the Mount. Nang nangangaral siya. Pero patago. Kaya nga, nung naroon na siya sa krus, may faith na yan. At maaring na born again na rin yan sometime between before yung pagkahuli sa kanya, dahil wanted lang siya So akala, hindi pa siya nagbabago. So may record siya Maaring nung hulihin siya, mayroon na siyang, kasi hindi pwedeng instantly na sabihin mo sa Panginoon agad Na hindi mo siya kilala Yun lang niya nakita, no?
Biro mo, nung mo lang nakita, tapos sabihin mo, Panginoon, May na, paalalahanin mo ako kapag naghaharing dalawa eh. Kinikilala niya si Jesus na si Jesus ay Panginoon, Savior ng kaluluwa. Hari. At kinikilala din siya na si Jesus ay Hari. Eh, kinda mo, isipin mo, mamamatay si Jesus pero babalik. Alam niya, no? Alam niya, millennialist to eh. Ano, pre-millennialist. Millennialist nga. Di ba? Millennialist to, hindi ito amillennialist. Kasi kung ito'y amillennialist, eh, sasabihin niya ay, Panginoon, ihintayin ko na lang yung new heaven and new earth. Iligtas mo ako dun. Eh, sabi niya, alalahanin mo ako at kapag naghahari ka na, maghahari pa sa lupa, millennialist. Kaya nga itong magnanakaw sa krus, ang isang halimbawa ng panlaban sa replacement theology. Tama, May hari talaga ang Israel. may nagtanong po, Pastor, about replacement. Eh kasi Israelita 'yun eh, 'di ba? Si yung magnanakaw sa krus. Israelita 'yun. Lahat ng Israelita millennialist. Hanggang ngayon, mga kapatid. Kahit Hudyo ngayon. Kaya nga matigas ang mga puso ng mga Hudyo eh, kasi ayaw nila kay Jesus. Kasi may darating na hari. Tinanggihan nila si Jesus eh. Kasi ang hula talaga kay David, ay mula kay David manggagaling ang isang hari na ang paghahari walang hanggan. Kaya nga, di ba, tinitrace nila lahat yung mga galing sa lahi ni Judah. Di ba, yung Davidic lineage na yan. Kasi baka ikaw yung maging hari. Millennialist po ang mga Hudyo. Kaya nga gustong patayin ni Hitler lahat ng Hudyo eh. Kasi na-insecure siya eh. Gusto niya siyang hari eh, ng buong mundo eh. Mga Israelite naghihintay pa sa hari, mga walang kwenta yan. Mga mahinang nila lang yan. Ay ako nang hari eh. No, kaya pinapatay niya. Actually, ang millennialism po ay biblical. Kaya itong magnanakaw ay sumampalataya kay Jesus na siya yung darating na hari na maghahari sa mundo. Kaya nga, hindi niya yun maunawaan kung hindi siya nakakarinig. Maliban sa mga Hudyo ay aral din ng Old Testament. No? Siyempre, hindi naman agad ng magnanakaw yan. No? Ang 12 years old ang isang Hudyo, no? Ang isang batang Hudyo, ang tawag doon na mitzvah. Siya ay dumadalo na sa synagogue at siya ay memorize na yan ng Biblia. Yung 613 laws, yung do's and don'ts, no? Negative and positive, no? Yun ay mitzvot, yun ay kanya nang minimemorize. Kaya ang mga Hudyo, alam nila ang history ng Israel, alam nila tungkol kay Abraham, alam nila tungkol kay Isaac, kay Jacob, alam nila tungkol kay David, mga hari ng Israel, alam nila kasi ng Israel eh. Kaya nung si Jesus ay nangangaral, pagka ang isang Hudyo ay elect, madaling maunawaan lalo. Kasi bukod sa elect, may historical background pa. Tayo nga eh. Hindi naman natin alam ang history ng Israel, pero dahil lang sa Old Testament, nalaman natin eh, dahil elect tayo, naunawaan din natin. How much more ang isang Hudyo na elect sa paligtasan? Meron na siyang idea. Kaya nga yung magnanakaw sa krus, hindi yan parang one-time encounter na noon lang siya nakaalam ng tungkol sa mga katuruan ni Kristo at tungkol sa kung sino si Kristo. Hindi, alam na niya yan. That's why he was so convinced sa pagiging Panginoon ni Kristo at sa pagiging hari ni Kristo. At ang sabi nga niya, alalahanin mo man lamang ako. Na, yung alam mo yung salitang alalahanin, yun yung connotation niya na I'm not worthy to be remembered. I'm not worthy to be taken notice of. Parang, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na iyong pansinin eh. Para nakikiusap siya. No? Pero pare tayo nakapako sa krus, huwag mo na lang akong pansinin, pero pag ikay naghahari na, alalahanin mo ko, parang kahit i-delay mo, yun ang ibig sabihin niya, kahit hindi ngayon, hindi man ako worthy. Kahit naniniwala talaga siya sa afterlife, pero mo, alam niyang mamamatay na sila ng araw na yun. Naniniwala siya na may afterlife, naniniwala siya na may kingdom, naniniwala na si Jesus ay Lord, Panginoon. O na siyang Savior ng soul. Kasi pag sinabing Lord, Savior ng kaluluwa. Pag sinabing Hari, Savior as a nation ng bansang Israel. Sa mga kaaway. O, di ba? Tapos alalahanin mo yung humility, yung acceptance that I'm not worthy, I'm a sinner. Kita mo yung sinabi niya, yung magnanakaw na isa, di ba? Si Hestas. Ang sabi ng Hestas, kung talaga ikaw ang tagapagligtas, hindi mo kami iligtas. Iligtas mo yung sarili, pati kami. Sabi, magtigil ka, sabi niya. Tayo talagang narito dahil nagkasalat. Pero itong si Kristong ito, hindi biro mo, alam niya na si Kristo ay holy. At ibig sabihin, alam niya na substitutionary death ang kamatayan ni Jesus. Kaya nga niya tawag na Panginoon eh. Yung death ni Christ para sa kanya, imagine. Alam niya na para sa akin yung kamatayan ni Jesus. Pero
I'm not worthy to be noticed by Christ. Humble. Humble talaga. Pero kita mo, anong sabi ng Panginoon Kristo? Tandaan mo, ba, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ba? Oh, save yung magnanakaw. Yes, save po. Oh. Okay po. Ah, Sana nasagot. malinaw naman po. Sana na. Ay, sige Kay po. Jenny, kay Rosel Ayumin muna po. Anong sabi ni Rose? Sabi niya, ano po pinagkaiba ni The Bright TV at ni Bishop Amy? Magkapasama po sila dati. Ba? Para parehas po yan. Ano po, Bride TV? Opo, yung Bright TV ay ganun din pa ang turo niyan. Siguro nagkaroon lang ng misunderstanding yan, na personally. Baka. Pero pareho pa rin po ang teaching. Ayan po ay Joseph Prince pareho eh. Hyper Grace. Hyper guys, hindi ka na kailangan magsisi pa. Kung nagkasala ka, baguhin mo lang ang isip mo at isipin mo lang na hindi ka nagkakasala. Yan. Yun ang kanila, changing of mind. Di ba? Changing of mind from being a sinner to a saint. And just think that you are not sinning anymore when you sin. Di ba? Ang galing. What your stand po about replacement? We don't believe in replacement theology. We do believe in Romans 11 that Israel in the end times will come to faith, and there is a remnant that when the Lord Jesus Christ comes again, those remnants, no, during the time of His second coming, will believe, and all of Israel will be saved, according to Paul. Yung maaabutan ng Panginoon Kristo sa pagdating niya, lahat magkakaroon ng national repentance, national salvation. So that's why there's no such thing as replacement theology. There is no replacement. We are just offshoot. We are just foreign branches that have been engrafted to the branch. So tayo po idinugtong lang sa Israel. Hindi na-replace ang Israel. Nandun pa rin siya, tapos dinugtong tayo. So hindi napalitan. Nandun pa rin eh. Hindi naman sinabing binunot, tapos tinaniman ng bago. Hindi eh. Pinalitan. Makikita mo talaga doon yung grafting eh. Yung illustration ni Paul. Paano inalis? Ay grafting lang. Hindi naman pinutol ang puno. Hindi talaga. Hindi rin pinutol ang sanga. Kundi nilagyan ng sugat, tapos yung yung ligaw na olibo. Yun ang picture. Idinugtong doon sa tunay na olibo. Kaya po hindi po kami naniniwala diyan. Israel is Israel. Hindi nagbabago ang Yes. pagkatawag ng Diyos. Pero ngayon ang panahon ng mga Gentiles. Pero pagka daw, sabi ni Pablo, pagka umabot na sa kaubuang bilang, ang bilang ng mga hintil, darating na si Jesus. May bilang lang na hinihintay. Kaya habang tayo nangangaral, kinukumpleto natin yung bilang. We are participating in the completion of that fullness of the number of Gentiles. Instrument total. Ang magandang gawi po sa kanya pa rin. Hindi dais. Opo, akin pong i-evaluate uli kasi yung iba po ay naiwan doon sa ibang Mayroon na po, I think mayroon na pong 5. Akin po kayong isa-isahin yung mga gusto pong mag-join sa Reformed Theology. Studies on Reformed Theology. Yan. Another question po niya. Masasabi po ba natin na kabuuan, yung pareho si Jenny, masasabi po ba natin sa kabuuan na isang sarsuela na ang Panginoon lang po ang may alam patungkol sa salvation ng sarsuela? Ang sarsuela po hindi pwedeng ihambing dahil ang sarsuela ay isa lamang na palabas ng tao para mangaliw. Hindi yan. Apo. Pero no. Masasabi natin na mayroon ng yaring kwento ang Diyos eh. Sa mangyayari sa buong sanlibutan. Kumbaga, hindi pa nangyari, pero sa Diyos. Dahil ganito po kasi, ang Diyos po kasi ay siya ang simula, siya ang wakas. Ibig lang sabihin, siya eternal, siya walang hanggan, nasa lahat ng dako, sa lahat ng panahon. Kaya nga, wala nang bago sa Kanya. Kasi narito rin siya sa umpisa, nandito rin siya sa wakas. Nagkita na yan. Narito rin siya sa gitna. Andito rin siya sa kalahati. Nandito siya sa 1/3. Nandito siya 1/2. Nandito siya sa 1/3. Hanggang nandito na siya sa huli. At lampas pa nga. Hanggang sa walang hanggan eh. Mula sa walang hanggan,
hanggang sa walang hanggan, naroon na siya eh. Kaya nga, tapos na sa kanya at yari na lahat. Kaya nga, wala nang mawawala eh. Walang sorpresa sa Diyos eh. Lahat ng mga nangyayari ay siya din ang nagpapangyari. Siya rin ang may akda ng kwento. Siya rin ang nagkwento. Siya rin ang nagpapagalaw sa mga tauhan sa kwento. Yes. Kanya, sa lahat. Ngayon, paano natin paano natin malalaman kung ano ang gusto ng Diyos? Ay di kung kanyang inireveal sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Parang ako, halimbawa, kunyari, may kaibigan tayong author, si David Chan. Paano makikilala nung kanyang mga bida sa kwento niya yung author? Pag isinali niya ang sarili niya doon. Pero outside of the book, the main characters and all the characters of the story created by David Chan, they don't know about him. Ganon din tayo. Unless our author reveals to us what he wants and what is the future, what is his plan for the future, then that's the only time that we can know about that. Kahit hindi po sarswela lang talaga eh, kundi talagang ang sarswela kasi ay pang-aliw lang, parang ano lang siya eh, mababaw na kwento. Ito po ay grand story of salvation, redemption, sacrifice, mercy, justice. Sabi nga eh, hindi pa wala pang nakakita sa mga inihanda ng Diyos. No one has seen, no one has heard what God has prepared for us. Okay na po, malinaw na po sa kanya, Pastor. Okay. Yun daw ang punto niya, yung kung may planado na talaga. Planado. Planado na po. At hindi lang planado na, yung lahat ng planong iyon ay mayroon ng kasangkapan. Yes, opo. Para mangyari. Then kay Brian Dakdak po, Pastor. Last question po ito. Ano pong thoughts niyo kay Judas Iscariote? Elect po ba o hindi? Hindi po siya elect. Hindi. Kasi po sabi ng Panginoon, mabuti pa hindi ka na ipinanganak. Ang isa sa inyo, di ba kayo malinis na ang isa sa inyo dito ay hindi? Si Judas talagang hindi malinis. At saka it reveals, ang John, sa sulat ni John, reveal na John reveals the true character of Judas Iscariot. Sabi nga niya ay si Judas magnanakaw. So, meaning, si Judas ay hindi talaga elect dahil hindi naman siya kasi sabi sa Acts 13:48, ang mga inirang para sa walang hanggan ay sumampalataya. Hindi nga sumampalataya, hindi nga siya inirang. Hindi siya inirang. Yun lang yun. Destined siya sa ano tawag ko, perdition eh. Son of perdition. Tawag sa kanyang Panginoon, anak ng kapahamakan. Ngayon, kaya nga yun ang sa atin warning no, na hindi ibig sabihin malapit ka sa Panginoon Kristo ay maliligtas ka. Hindi ibig sabihin kasama mo na mismo ang Panginoong Hesus ay mas may pag-asa kang maligtas. Kaya nga let's take every opportunity if there is time that we are being convicted by the Spirit of God, you act on that conviction and you repent and believe. This is the day of salvation, ang sabi ni Paul. Sa oras na marinig mo ang mabuting balita na si Jesus ang nag-alay ng kanyang buhay at siya ang substitute mo para ikaw ay hindi na parusahan ng Diyos, magrepent ka at magbalik loob ka sa Diyos at kilalanin mo siya na siya lang ang tanging Panginoon at tagapagligtas. That's the only time na ikaw ay maliligtas. At kung ikaw elect, ay gagawin mo yan. Kaya wag nang patumpik-tumpik pa. No? Opo. Hindi po sinasagkaan ng election yung ating response at yung ating freedom. Lagi pong accountable pa rin ang tao kung sasampalataya siya o hindi. Responsibility. Yes. Okay. So, mas na po, Pastor, kay Modesto Lawas Rosales. Kailan Okay, last na. Oo. Meron ka ba? Salamat po. Kailan man po tayo mag-study sa predestination? Sige po, atin po, kayo pong dalawa, nandyan eh. Meron pang ating dalawa pa eh, doon sa previous natin na nagko-comment. Kasi po, pag in-invite ko po kayo, i-accept niyo po ako agad kasi hindi ko po kayo isasali doon sa group na yon pag di niyo po ako in-accept. Meron pa na
Mamaya po ay ilalagay dyan po yung aking, or i-PPM na lang ng Narrowgate yung aking pong address. DM na lang. Facebook Opo. na profile. Mhm. Kasi po hanggat hindi nyo po ako ina-accept, hindi ko po kayo mai-add dun sa group. Kasi po hindi ko po yung Narrowgate ang ginagamit ko eh. Mhm. Kundi yung personal profile ko ang ginagamit ko doon sa Sa study on Reformed Theology. Sige po, kapatid na Modesto. Mamaya po, i-PM ko kayo. si Brian Dakdak po, Pastor. Saka si Brian din, sa gusto niya sa din. Kasama po, interested daw siya. Saka si Jean Dice. Okay, at tatlo. Meron pang, alam ko, meron pang dalawa pa eh. Marami na po. Sa previous, parang 6 na eh. No? Si ano po, Brother Fidel kasama. Kasama daw siya. Yes. Kayong dalawa niyang ano, diba? Sabi kasi ni Brother Fidel, o kayong dalawa, mag-aral kayo ng Reformed Theology. Opo. May tanong pa po si Jim Dahil. Sige po. Meron Isa pa. Ayan. Picture natin, brother. Meron po akong tanong, yung nakita po sa Isaiah na nag-iisa lang ang trono, sa trono, tapos yung sa Revelation ay meron lang isa sa trono, pero ang nakita ni Stephen the martyr ay ang Panginoong Hesus na nasa right hand ng Diyos. Ano po experience mo? At talaga pong iisa lang ang makikita sa langit kasi po ang Diyos Ama naman po ay hindi nagkatawang tao eh. Yes. So hindi po malito na nasa ng Ama, nasa ng Anak, nasa Espiritu. Ang Espiritu Santo din po hindi makikita sa langit. Ang makikita lang po sa langit ay ang Panginoon Kristo. Ngayon pong sinabi ni Stephen na nasa kanan ng Ama, it refers to the authority of Jesus. Po yun. Hindi po siya actual na lugar. Pag sinabing nasa kanan ng Ama, ibig sabihin lang ni Stephen doon, that's a figurative language for the Jews. Na pag sinabing nasa kanan ng Ama, ibig sabihin ay nasa kanya ang lahat ng otoridad. Siya ang kanang kamay. Hindi po yung parang may kaliwa. Ay mangyayari po, Literal. ay sinong nasa kaliwa kung literal? At sinong nasa gitna? Pag kinilita. At ang mangyayari, ang Ama pala, mayroon ding larawan. Diba? So, paano magkakaroon ng kanan kung wala namang iba? So, walang kaliwat kanan kung ang isa lang ang naroon. Ngayon, nang sabihin iyon ni Stephen, ang meaning lang doon ay yung power and authority of Christ. Pag sinabi kasi, ikaw ang kanang kamay ko, ibig sabihin, ikaw ang pinagawa ko ng lahat ng gusto kong gawin. Yun ang biglang sabihin ni Stephen. Kasi kung lalabas na literally yun, eh di may kaliwa din. At may gitna. Kasi nasa kanan eh, di ba? Since ang Diyos Ama ay wala namang picture, wala ring muka, at ang banal na espiritu, wala ring katawan, walang muka. Dahil ang Ama, hindi naman siya talaga tao at hindi siya nagkatawan tao eh. At hindi siya magmumukhang tao sa langit. No, kaya po yung Trinity ay consistent pa rin kahit sa visual kasi kahit di natin nakikita ang Ama, di natin nakikita ang Espiritu Santo, naintindihan natin na naroon sila. At si Kristo ang nasa trono. Sige po. Kung wala na. Wala na po, Pastor, siguro. Malinaw na po mo. Sige po, kami magpapaalam na. At ito po ang The Narrow Gate. And we are the Cult Busters. God bless you.